The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na kakakita ng kaluluwa ng isang bata sa Jollibee na kanyang laging pinupuntahan. Kung saan humihingi ito ng tulong makatawid sa kabilang buhay. Lahat siguro tayo ay nakapunta na ng Jollibee at masasabi nating isa ito sa pinakamasayang lugar. Matao kasi dito at laging may salo-salo. Kaya naman sa di inaasahang dahilan ay dito ako nakaranas ng isang nakakapangilabot na pangyayari. Ako po si Andrea at ang aking kwento ay nangyari noong ako ay nag-aaral sa kolehiyo pa lamang. Nung nasa probinsya pa lang ako, ay nakakakita na ako ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya naman nagulat ako nang mag-aral dito sa Maynila at nakitang mas madami pala dito. Isang beses ay ginabi ako sa pag-uwi at nasaraduhan na ako ng aking tinutuluyang dorm. Naisip kong magpaumaga na lang sa Jollibee na malapit sa amin at matulog na lang pagka-uwi. Naisipan kong pumuwesto sa tahimik na sulok para subukang makapagpahinga. Sinigurado ko munang umorder ng pagkain para hindi ako paalisin. Dahil hating gabi na nun ay walang masyadong tao kaya madali makapili ng pwesto. Naisip kong pumuwesto malapit sa bintana nang aking mapansin na may kumakaway sa labas. Isa itong batang nanlilimos at sumisenyas na gusto niyang kumain. Pinuntahan ko ito at inalok ng aking pagkain. Pinatabi ko siya sa aking pwesto at nagpakilala siyang Jepoy. Akala ko ay paaalisin siya ng mga crew, ngunit hinayaan lang nila kami hanggang madaling araw. Habang kumakain kaming dalawa ni Jepoy, ay nakaramdam ako ng tila ba may nakatingin sa amin. Napansin kong may kakaibang enerhiya sa function room ng Jollibee na ito. Patay ang mga ilaw, ngunit parang may tao sa loob. Nang titigan kong maigi, ay kinilabutan ako. May imahe ng batang babaeng nakasilip sa loob nito at tila ba nakikinig sa aming pag-uusap ni Jepoy. Hindi ko pinahalata kay Jepoy na may nakikita ako at patuloy lang kaming kumakain. Halos atakihin ako sa puso nang mapansing sobrang lapit na nito sa amin. Napasigaw ako sa takot at nagulat si Jepoy. Nilapitan kami ng crew at tinanong kung may ginawa ba sa akin si Jepoy at sinabi ko na lang na may langaw na dumapo sa aking bibig. Matapos nun ay nagpasalamat si Jepoy at umalis na habang ako ay umuwi na sa amin. Dahil sa dami ko ng karanasan sa mga kaluluwa ay agad nawala sa isip ko ang batang babaeng nagpakita sa amin sa Jollibee na iyon. Ni hindi nasagi sa aking isip yung nangyaring iyon nung ako ay ginabi ulit at naisipang magpaumaga ulit doon. Habang nagpapalipas ako ng oras, ay napatingin ako sa function room kung saan ko nakita ang kaluluwa ng batang babae. At dun ko lang naalala ang aking naging karanasan. Sa tagal kong nakakakita ng mga kaluluwa, ay alam kong may mga hindi lang sila tapos na misyon nung buhay pa sila. Naisip kong obserbahan pa ang lugar na ito at abangan kung magpapakita ulit ang batang babae.
Umorder muna ako ng pagkain at pumwesto sa dati kong inuupuan. Maya-maya ay napansin kong onti-onting nagpaparamdam ang kaluluwa sa loob ng kwarto. Dahan-dahan itong lumabas sa kwarto at tila ba binabantayan ang reaksyon ko. Hindi ko ito pinapansin, ngunit kumakabog na ang aking dibdib sa takot. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam ang intensyon ng kaluluwang ito, ngunit tinapangan ko ang aking loob. Naisip kong bata lamang ito at baka kailangan niya ng tulong para matahimik ang kanyang kaluluwa. Nilakasan ko ang aking loob kahit na ako lang ang customer at medyo malayo sa mga crew ang aking pwesto. Maya-maya ay napansin kong nasa harapan ko na ang bata. Dahan-dahang umupo ang kaluluwa sa aking harapan habang nakatitig ito sa akin. Tinapangan ko ang aking loob at sinubukan siyang kausapin. Nagpakilala ako sa kanya at tinanong ang kanyang pangalan. Nang makita niyang kinausap ko siya, ay bigla na lang itong umiyak. Mahagulgol ang kaluluwa na nagpakilalang mikmik at humihingi ito ng tulong sa akin. Nanlilimos lang daw si Mikmik nung buhay pa siya. Namatay daw siya bago matupad ang pangako niya sa kanyang kapatid, kung saan pinangakuan niyang dadalhan niya ito ng pagkain. Nakita niya ang Jollibee na ito, ngunit sa panghihina niya ay nahiga na lamang siya sa tapat nito at namatay. Nagsisisi daw siya dahil hindi alam ng kapatid niya ang nangyari sa kanya at baka iniisip na iniwan niya ito. Naiyak ako nang sabihin niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Si Jepoy ang tinutukoy ng kapatid, kaya ang unang beses niyang magpakita ay dahil namukaan niya ang kanyang kapatid. At ngayon, nagpakita ulit siya upang magpasalamat sa akin dahil natupad ko ang pangako niya dito. At isa lamang ang nahuhuli niyang hiling. At yun ay hindi magugutom si Jepoy at malaman na hindi niya iniwan ito. Matapos niyang magpasalamat, ay dahan-dahang naglaho ang kaluluwa ni Mikmik na tila ba kinukuha na siya ng liwanag. Naluha akong pinangakong tutulungan ko si Jepoy sa abot ng aking makakaya. Naiwan akong mag-isang humahagulgol sa kwento ng batang kaluluwa. Sinigurado kong mahanap si Jepoy nun at kinausap ng maayos tungkol sa nangyari kay Mikmik. Ipinakita ko sa kanya ang isang dyaryo kung saan nakalagay ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Iyak ito ng iyak nang malaman ng nangyari kay Mikmik, ngunit nagpasalamat ito sa akin dahil ngayon ay alam na niya ang nangyari sa kanyang ate. Tinanggap naman daw niya ito at naisip na kahit paano ay hindi na magugutom pa sa langit ang kanyang kapatid. Linggo-linggo ko ding nililibre si Jepoy sa Jollibee na iyon hanggang tumanda siya. Nakapag-aral siya at nagsikap para makaahon sa hirap. Ngayon ay asensado na si Jepoy at laging tumutulong sa mga kabataan sa kalsada para mag-abot ng pagkain. Sa kwento ni Jepoy at Mikmik ko natutunan na lahat tayo ay may kanya-kanyang hirap at sakripisyo sa buhay. Kaya hindi dapat tayo basta manghusga at laging maging mabuti sa kapwa. Kahit pa sa pulubi o sa isang bata sa Jollibee.